Nang mamatay si Josue, namuhay ang mga Israelita kasama ang mga kalabang bansa at sumamba ng mga Diyos-Diyosan. Bilang parusa, hinayaan ng Diyos na sila'y lusubin ng mga kalapit na bansa. Nagsisi at humingi ng habag sa Diyos ang mga Israelita. Oh, tulong! Diyos ng Israel, kahabagan po ninyo kami. Hindi kami tumupad sa pangako namin sa iyo. Tinalikuran ka namin ng mahabang panahon. At nagpadala ang Diyos na magliligtas sa Israel, mga lalaki at babae, na sa tulong ng Espiritu ng Diyos ay napagtagumpayan ang mga nagpapahirap sa kanila. Si Othniel, na kababatang kapatid ni Caleb, ay isa sa namuno sa Israel. Natalo niya ang makapangyarihang hari ng Mesopotamia. Si Ehud, ang walang takot na mandirigma, ginamit ang dobleng talim na espada sa pagpatay sa hari ng Moab sa kanyang palasyo. Si Deborah, ang babaeng nagsabi ng mangyayari at namuno ng Israel, niligtas niya sila sa haring marahas ng Kanaan. Si Samson, malakas na mandirigma, na kung saan ang kanyang mahabang buhok nagtataglay ng sikretong lakas, siya'y may mga pagkukulang, ngunit tinalo ang mga Palestinyo nang bumuho ang templo gamit ang kanyang mga kamay. Isa sa mga kahanga-hangang kwento ay patungkol sa isang tagapagligtas ng Israel. Oh! Oh! Isa sa sinasabi dito ay si Gideon. Oh! Oh! Diyos ni Jacob, kailangan ka namin! Pura! Pura! Malapit na sila, Gideon. Panginoon ko. Bilisan mo, Pura! Bilis! Mayroong nagugutom? Ihanda ang iyong ngipin sa bagong lutong trigo. Natutulog ba ang Diyos ni Jacob? Hindi man lang kayang gisingin ng kanyang mga kasundaluhan. Ngayon, sigaw! Tatay! Iwan mo na yung baka, Gideon. Walang oras. Kumilos ka! Kilos! Mamili ka! Tutulungan mo akong araruhin ang bukid o tumayo dito at malitsyon ng mga Midianitas. Gusto mong malitsyon? Malitsyon? Talaga? Gideon, halika na. Kalimutan mo na yung baka. Pahirapin kita. Tatay! Natakot ako, nanay. Nakita mo ang malaking asno na may umbok sa likod? Kamelyo, Jana, mga kamelyo. Lahat ay maganda. Ating gintong trigo. Mga Israelitas, nagtalim at nag-ani para sa atin. Tawag sila. Baka ko! Kawawa kong baka! Oo, kawawa mong baka. Mahabag ka sa amin. Diyos ng aming Ama, Diyos, bakit wala kang ginagawa? opo, tulungan kami. Sinong magliligtas? O Diyos ni Jacob, iligtas po ninyo kami sa mga Midianitas. Pwede po ba? Oh, tatay, anong ginawa ko? Pakinggan ang sinabi ng Diyos. Inilabas ko kayo sa Ehipto, sa lupa ng pagkaalipin. Iniligtas ko kayo sa kamay ng malulupit na mga nang-aapi. Tumahimik ka. Sinabi ko sa iyo, ako lang ang tunay na Diyos. Huwag kang sumamba sa iba, pero tingnan nyo. Hindi kayo nakinig sa akin. Iniwan na tayo ng Diyos! Umalis sa tayong lahat. Sinuway natin ang Diyos, kaya hindi nakapagtatakang manalo ang mga kaaway natin. Anong palagay ng matandang ito sa sarili niya? Hindi ko po alam. Tatay, ora! Tuwing maganda ang ating ani, mga sumpang Midianitas dumarating. Ikaw ba ngayon ang bantay?
o ako naman? Ikaw, Master Gideon. Tigilan mo pagsabing master. Gideon lang. Bahala ka, Master Gideon. Ikaw naman. Ako? Pero anong gagawin kung may makita akong Midyanita? Bumalik ka at sabihin mo. Tapos, anong gagawin natin? E di tatakbo tayo. Malakas at matapang na lalaki. Oo, si Pura yan. Napakatapang niya. Hindi. Ikaw ang malakas at matapang. Hindi ka Midyanita na nagkukunwaring multo, di ba? Kasama mo ang Diyos. Kung talagang kasama namin ang Diyos, bakit hindi siya gumagawa ng himala para iligtas kami sa mga Midyanitas? Ikaw ang magliligtas sa mga Israelita mula sa mga Midyanitas. Ako? Paano ko ililigtas ang mga Israelita? Pamamagitan ng iyong lakas at tulong ko. Oh, yun lang. Magagawa mo ito dahil kasama mo ako. Matatalo mo ang mga Midyanitas na para lamang silang isang tao. Bigyan mo ako ng palatandaan para alam ko na totoo ang sinasabi mo. Pakihintay. Dinalhan kita ng pagkain, inihaw na kambing at sabaw. Ipatong mo sa bato. Ibuhos mo ang sabaw sa karne. Kamangha-mangha! Hintay, kinausap mo ba ako talaga, Panginoon? Kinausap mo ako? Bakit kailangan natin ng baka? Hindi lang baka. Itong bakang galing sa ama kong si Joash. Iyong pinahiram niyang gamit ko sa bukid. Wala nang ibang magandang baka kundi ito. At kukunin natin. Bakit? Dahil iniutos ng Diyos. Sinong nagutos? Diyos! At nakipag-usap sa iyo ang Diyos? Kailan? Nang magpakita ang anghel at nag-usap kami sa ilalim ng puno. Maliban na lang kung nakita mo Midyanita na nagkunwaring isang multo. Hindi, Pura. Nagbigay pa nga siya ng palatandaan. Itong ating gagawin ngayon ay masyadong mapanganib, Master Gideon. Gagawin ko lang ito dahil nakita ko ang anghel ng Diyos. Anong nakita mo sa itaas natin? Malaking buwan, bilog at napakaliwanag. Nakakita ka ng bituin? Nakakita ako ng 1, 2, 3, 4, 5 bituin. At saka kamelyo na lumilipad? Hindi walang lumilipad na kamelyo. Pero anghel sa ilalim ng puno? Hindi. Ibig sabihin, oo, nakita ko ang anghel sa ilalim ng puno. Kaya sisirain natin ang altar ni Baal at ang estatwa ni Asherah. Dahil inutos sa akin ng Diyos. May 5 bituin? Tama? Sinong sumira ng altar ni Baal at ng estatwa ni Asherah? Ang gumawa nito ay dapat patayin. Ang lalaking anak ang gumawa, si Gideon. Joash, dalin mo rito ang anak mo. Oh, hindi. Papatayin natin siya. Tapat ka na kay Baal ngayon? Pagtatanggol mo siya? Kung Diyos si Baal, pagtanggol niya ang kanyang sarili. Pag sinabi ko kay Gideon na patayin siya, mamatay lang siya. Gideon! 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 Patawad, tatay. Kinuha ko ang pinakamaganda mong baka nang walang paalam. Anong kabaliwan to? Gusto kang patayin ng mga tao sa baryo. Dahil sa baka? Baka? Sabi nila, sinira mo daw ang statwa at altar. Totoo ba? Opo. Iyong altar, iyong estatwa, at inalay ko ang iyong baka. Bakit mo ginawa yon, Gideon? Nasisiraan ka na ba? Inutos sa akin ng Diyos. Sinabi ng anghel ng Diyos dito sa ilalim ng puno na ililigtas ko ang Israel sa mga Midyanitas. Umalis ka, Gideon.
Papunta na sila rito para patayin ka. Hindi! Hindi! Nakita ko ang anghel, tatay. Isama mo si Pura. Ilang mga puno nakikita mo dito, tatay? Isa. Gaya ng nakikita ko, isa. Hindi ako baliw. Ilang matatapang na lalaki ang nakikita mo dito, tatay? May nakikita ka? Umalis ka na. Dito nakatingin ang anghel at nakita niya ang matapang na lalaki. Hindi ako nagpaalam. Hindi nagtagal ang mga Midianitas at ibang bansa nagsama para salakayin nila muli ang Israel. Hindi lang man natin nagamit mga espada. Nang nakita nila tayo, nagtago sila sa lungga na parang daga. Wala man lang ba silang sundalo? Oh, hindi. Ang mga Midianitas. Panahon nang magtago na tayo sa kuweba. Sana nandito ang ama mong si Joash. Ilang Midianitas nakikita mo, Pura? 1,000? Nakikita ko din. Maraming libong mga Midianitas. Matatalo mo ang mga Midianitas na para lamang silang isang tao. Ang anghel. Maraming libo? Ang anghel ng Diyos, Pura. Sinabi niya na matatalo ko silang lahat na parang isang lalaki lamang. Nakikita mo pa rin ba ang libong Midianitas? Anong nangyayari, Master Gideon? Talaga, tignan mo. Pero isa lang sila. Isang Midianita lang ang lumulusob sa Israel. Oo, libo-libo. Oo, maari. Paano kung talagang kasama ko ang Diyos? At ngayon nakikita ko na kung paano niya nakikita. Si Gideon, sa gabay ng Espiritu ng Diyos, pinatunog ang trompeta upang tipunin ang mga lalaki sa buong nasasakupan. Maraming mga lalaki ang tumugon kay Gideon at gumawa sila ng malaking hukbo. Sa ganitong kadaming sundalo, tiyak maililigtas mo ang Israel sa mga mapang-aping Midianitas. Sigurado ako. Walang duda. Kahit isang duda. May mga sundalo tayo mula sa tribo ni Manase, Asher, Zebulon at Naphtali. Kailan tayo susugod? Master Gideon? Hindi ko alam bakit ako'y nag-aalinlangan, Panginoon. Hindi ako nagdududa lagi. 'Di ba? Kailangang makasigurado ako na maililigtas ko ang mga tao. Pwede bang isa pang palatandaan? Ilalagay ko sa lupa itong lana ng tupa. Bukas ng umaga pagbalik ko, pagbasa ang lana ng hamog at ang paligid nito ay tuyo, malalaman kung ako'y gagamitin mo upang mailigtas ang Israel. Gagawin po ninyo? Pakiusap. Bilis, Pura! Master Gideon, bakit kailangan pumunta tayo sa pinaggigilingan ng trigo? Dahil sasabihin mo sa akin kung anong makikita mo. Oh, anong nakita mo? Isang lana sa lupa. Mabuti, Pura. Tuyo ba ang lupa o basa? Tuyo. Mabuti. At Pura, ang lana basa ba o tuyo? Basang-basa. Basang-basa. Ano? O Panginoon, panghuli na lang ito na hihingin kong palatandaan bago namin sasalakayin ang mga Midianitas. Ngayon, ang lana ng tupa ang tuyong-tuyo, ngunit ang lupa naman ang basa ng hamog. Yan na lang. Pwede po ba? Basa lahat. Anong basa? Ang lupa. Opo, ang lupa. Ang lupa. Lahat tuyo. Anong mga tuyo? Ang lana ng tupa. Ngayon, sumalakay na tayo. Hindi ko basta magawa iyon. Kaya mo. Anong hindi mo magagawa, Master Gideon? Masyadong marami kang mga sundalo. Sila'y maniniwala na ang tagumpay laban sa mga Midianitas ay sa kanila sa halip na sa akin. Bakit? Hindi mo naririnig ang Diyos? Wala akong naririnig.
Sabihan mo sila na ang natatakot ay pwede nang umuwi. Talaga, Panginoon? Sabihan mo, Mandirigmang Israelitas, sinabi ng Diyos na ang tagumpay laban sa Midianitas ay sa Kanya, hindi sa atin. Kaya sino man ang natatakot, pwede nang umuwi. Anong sinabi mo? Pwede silang umuwi. Master Gideon, Sino mang natatakot, ay pwede nang umuwi. Balik kayo! Nagbibiro lang siya! Kung kailan maayos na ang lahat! Ilang mga sundalo ang umuwi, Pura? 20,000 ang umuwi. Karamihan. O, ilan pa ang naiwan? 10,000 na lang. marami pa ring mga sundalo. Hindi! 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 Huwag mag-alala. Sa 10,000, pwede pa. Tumahimik ka. Pero, Panginoon, sigurado ka marami pa rin? Gayong mas marami ang mga Midianitas? Napakarami. Sabihan mong uminom ng tubig at ihiwalay mo iyong uminom ng parang aso. Sige po, Anong tama? walang tama. Kahit isa wala. Makinig kayo, lahat kayo. Uminom sa bukal. Uminom kayo bago natin salakayin ang mga Midianitas. Bilangin mo ang uminom ng tubig na parang aso. Hindi ko maintindihan, Panginoon. Binigyan mo ako ng isang hukbo. At ngayon, inaalis mo? Tapos na, Master Gideon. Iyong nasa kanan, uminom na parang aso. Ilan sila? Kasama ako, 300. Sa 300 na mga sundalong ito, ililigtas kita at bibigyan kita ng tagumpay laban sa mga Midianitas. Ang iba pwede nang umuwi sa tahanan nila. Ano? May nasabi ako? Huy, huy! Tubig dito! Uuwi sa bahay nila. Uuwi sa bahay nila? Ang iba sa inyo umuwi na. Ang Diyos ang lalaban kasama ang 300 lalaki. Uwi na kayo. Pero, Master Gideon, 1,000. Maraming 1,000. Tumayo ngayon at salakayin ang mga Midianitas. Ngayon? Ibibigay ko ang tagumpay laban sa kanila. Ang lamig. Sobrang lamig. Kung natatakot ka pang sumalakay, pumunta ka sa kanilang kampo kasama si Pura. Pag narinig mo ang kanilang pinag-uusapan, ang iyong takot mawawala. Pura, gising. Gising. Bakit po? Master Gideon? Maalaala mo ang basang lana? Sa tuyong lupa, tapos tuyo ang lana. Kahit basa ang lupa? Aha? Mga palatandaan yon na hiningi ko sa Diyos at ibinigay niya. Aha? Ngayon lang, kinausap uli ako ng Diyos at muli binigo ko siya. Pero hindi na ako pwedeng humingi ng isa pang palatandaan. Aha? Pero binigyan uli ako. Binigyan ako ng palatandaan. Kahit hindi ako humingi, para hindi matakot at magtiwala sa Kanya. Kilala talaga ako ng Diyos. Hindi ba kahanga-hanga? Ano naman palatandaan ang ibinigay? Kaya nga ako naparito. Malalaman natin pagbaba sa kampo ng Midianitas. Tayo na. Sandali. Ano? Sigurado ka? Sigurado ka bang sinabi ng Diyos na samahan kita? Oo, sinabi ng Diyos na samahan mo ako. Pero makikinig lang tayo Anong pakikinggan? kung anong pinag-uusapan ng mga Midianitas. Sino? Muntik mo akong mapatay! Tumigil! Nananaginip ako na may malaking tinapay na gumulong pababa sa ating kampo.
at tumama sa tulugan natin at dinurog tayo. Ibig sabihin yan, mga sundalo ni Gideon, ibinigay ng Diyos ang tagumpay sa nila laban sa mga sundalo natin. Sa Diyos ang luwalhati. Lahat. Tayo ang Diyos. Ngayon, ibibigay sa atin ang tagumpay laban sa Midyanitas. Totoo, narinig ko rin. Isinama din ako ng Diyos kahit ako'y alipin lang. Sinabi niya kay Gideon, isama mo ang taong magaling, si Pura. Oo, Pura. Ikaw at ang bawat isa ay importante. At ang pinaka-importante ay magtiwala tayo sa lahat ng sinabi ng Diyos sa atin. Tignan ninyo ako ngayon. Kung ako, na mas nag-alinlangan kaysa karamihan sa inyo, ay matutong magtiwala, kayo man din magtiwala. Kung ako, na naniwala lang sa aking makita, nagtiwala sa Diyos na nakakita, dapat tayong lahat magtiwala. Ganito ang ating gagawin. Ipunin ninyo ang inyong trompeta, inyong banga, at inyong sulo. At inyong mga sibat. Hindi. Hindi sinabi ng Diyos magdala ng sibat. Manalig, Pura. Manalig. Magtatlong grupo tayo. Tumingin lang kayo sa akin at gawin lahat ng makita ninyong gagawin ko. Ngayon makakatulog na tayo. Kalimutan mo na ang iyong panaginip. Sa wakas, tahimik at mapayapa ang lahat. Takbo! Ang ating panaginip, magpapatoo! Espada para sa Diyos at kay Gideon. 300 na kalalakihan na nanalig sa kanya. Tama lang na lumipol ng buong hukbong sundalo. Tigil kayo, huwag kayong aalis. At tignan nyo ang ginawa ng Diyos. Nasaan ako, Mama? Hindi mo ako makikita. Jana, tama na yung laro. Maraming gagawin. Bumalik na siya. Nakita kita. Mama, tingnan mo. Nakabalik na. Bumalik na si Gideon. Bumalik na si Gideon. Ang tumalo sa mga Midyanitas at ng kanilang mga kubang asno. Mga kamelyo, Jana, mga kamelyo. Maligayang pagdating, Gideon, Pura, pinagpala kayong dalawa ng Diyos at kahangahangang tagumpay. Mabuhay si Gideon, aming hari! Mabuhay, mabuhay, Haring Gideon. Napakagaling na ideya, Master Gideon. Pwede, pangunahan mo kami? Oo, tama. Hindi ko kayo pamumunuan. Ang siyang nagahari sa atin ay ang Diyos. Anak ko! Tatay! Alam mo kung anong nakita ko? Anong nakita mo, tatay? Malakas at matapang na lalaki. Tatay! Sumala kay nagtagumpay kasamang 300. Mandirigmang si Gideon, nanalig siya sa Diyos. Sumala kay nagtagumpay kasamang 300. Mandirigmang si Gideon, nanalig siya sa Diyos. Sumala kay nagtagumpay kasamang 300. Mandirigmang si Gideon, nanalig siya sa Diyos.
Sumalakay nagtagumpay kasamang 300. Mandirigmang si Gideon, nangalig siya sa Diyos. Sumalakay nagtagumpay kasamang 300. Mandirigmang si Gideon, nangalig siya sa Diyos. Sumalakay nagtagumpay